fighting the good fight of faith. And one of the greatest ways we do that is by preaching the gospel. So usa sa dako nga butang atong mahimo kanang pagwali sa mayong balita. So today I want to talk to you about being a soul winner. So karon nga adlaw makigsulti ko ninyo ingon nga din kita kabig og din mga kalag. This is something that many Christians neglect. So usa kini kabutang nga din nataligaman sa daghan nga mga Kristohanon. And yet sharing the gospel is for every Christian. Nga din ang pagpaambit diay sa mayong balita kini siya alang gayud sa matag usa ka Kristohanon. We all have the same Holy Spirit. Tungod kay kitang tanan adunay sama nga espiritu. We have the same Word of God. Adunay sama nga pulong sa Dios. We have the same Jesus Christ. Adunay sama nga Hesus. And it's Niya nato. not in our strength. O kini dili sa atong kaugalingong kahimuan. It's the gospel that is the power of God for Kini siya salvation. mayong balita nga diin kini gahom sa Dios alang sa kaluwasan. So, as Christians, we fight in prayer. So ingon nga kita mga Kristohanon makigbisog kita pinaagi sa mga pag-ampo. And we refuse to compromise. Nya dili kita pahiuyon. But one of the greatest ways is by preaching Jesus Christ to the world. So usa di ay sa dako nga paagi nga atong mahimo kanang pagwalis nga Ginoong Hesus diri sa kalibutan. So Mark chapter 16 verse 15, and we'll stop there for now. And he said unto them, Go ye into all the world and preach the gospel to every creature. Verse 16, He that believeth and is baptized shall be saved, but he that believes not shall be damned. Verse 17, And these signs shall follow them that believe. In my name they shall cast out devils. They shall speak with new tongues. Verse 18, They shall take up serpents, and if they drink any deadly thing, it will not hurt them. They will lay hands on the sick, and they will recover. Amen. So, kinsa mo basa verse 15 hangtod 18. Marcos 16:15. Tulong sa Diyos. Niingon siya kanila, panlakaw kamo sa kalibutan, isang iyo kini maayong balita gato sa tanang mga tao. 16. Ang mutuo ug magpabunya paluwas apan ang dili mutuo silutan. 18 po to. 17. Umao kini ang mga timaan nga mabatunan sa mga mutuo sa akong ngalan maghinilin sila mga yawa ug manusin sila kailain mga sinultihan. 18. Makakupot sila mga halas ug kun makainom sila kilo dili sila maunsa ikapion nila ang ilang mga kamot sa mga masakiton ug mga ayo sila. Amen. Amen. So, magampo ta. Father, I just ask you today, God, to speak to us through the Word of God. Lord, I pray today that every person will be exhorted and encouraged, God, to open their mouth and speak the gospel. Lord, to their friends, their neighbors, their school, wherever we go, God, we are the light of the world because Christ in us is the hope of glory. So, Lord, today I pray, God, for a holy anointing in the name of Jesus Christ. Amen. Amen. Now, this is after the resurrection of Jesus Christ. So kini siya human gayud nga sa Ginoong Hesus na banhaw. And Jesus is about to ascend into heaven to the right hand of the Father. So sa Ginoong Hesus ani nga bahina human siya nikayab ngadto sa langit o di na siya nga sa tuo nga bahin sa iyang amahan. And one of his last instructions So usa sa katapusan nga iyang pahimangno was to preach the gospel to Yeah. every creature. igawali ang maayong balita ngadto sa tanan nga mga binuhat. Now, notice he said, preach the gospel. So ato nga sayran diri nga ang giyang gisulti nga din iwali ang maayong balita. He didn't say to preach your message. Wala siya miingon nga diin pagwali og imong kaugalingong mensahe. He said to preach his message. Pan siya misulti nga din
isulti o iwali ang iyahang mensahe. There are many people in the world that are preaching a false gospel. Adunay daghang mga tao dinis kalibutan karon nga di nagawali sa dili maayong balita. They are preaching things contrary to the word of God. Nagawali sila nga diin kinisupak gayud diha sa pulong sa Dios. But it's the gospel that saves. Apan kining mao nga maayong balita kini siya makaluwas. Romans 1:16 says the gospel is the power of God for salvation. Sa Roma 1:16 ang maayong balita kini siya gahom alang sa kaluwasan. Now, what is the gospel? Unsa man kining maayong balita? It's the death, burial, and resurrection of Jesus Christ. Mao kini ang kamatayon og diin kining pagkabanhaw ng Ginoong Hesus. The fact that Christ died for the sin of the world. So ang kamatuoran nga diin si Ginoong Hesus namatay tungod sa sala sa kalibutan, That He tibok shed kalibutan. His blood for us. Yang giula ang iyang dugo para kanatong tanan. Because we had sinned against a holy God. Tungod kay kita nakasalaman batok sa balaan nga Dios. And we deserve His wrath. O kita takos og angayan sa iyang kapungot. Because we have broken His law. Tungod kay kita ni gilapas man sa iyang kasuguan o balaod. And yet Jesus came into the world. Apan si Ginoong Hesus mianis kalibutan. He lived a perfect life. Siya nagkinabuhi na ng hingpit gayud nga kinabuhi. The holy Lamb of God. Na siya balaan nga kordero sa Dios. He fulfilled God's law. Diha nga gituman ang kasuguan sa Dios. We broke God's law. Kita ato nga nasupak ang kining balaod sa Dios. But Jesus fulfilled the law. Apan si Ginoong Hesus iyahang gituman ang balaod. And when He died on that cross, He took the sin of the world on His body. Sa diha nga siya dito nagpakamatay sa krus, iyang gipas-an ang mga kasalanan sa tibok kalibutan diya siyang lawas. And then He rose from the dead. Inya siya nabanhaw gikan sa mga patay. He defeated death. Iyahang nga gibuntog ang kamatayon. So our message is for the world to repent and believe the gospel. So ang ato nga mensahe nga diin diri sa kalibutan kanang paghinulsol, pagtuo diha sa maayong balita. We must call men to turn away from ungodliness. So ato nga tawgon ang tao nga diin sila motalikod sa ilang pagkadili Dios non. To turn away from idols. Nga diin sila motalikod gikan sa pagsimba og Dios. And to believe upon Jesus O diin Christ. sila motuo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Now He says in verse 16, He that believes and is baptized will be saved, but he that believes not shall be damned. Sa versikulo 16 nagingon dito ang motuo magpabautismo sila maluwas sa panang dili sila pagasilutan. So the unbeliever will be condemned. So ang mga dili magtotoo mahimo nga sila mahinukman. This is why we should have a heart for the lost. Mao kana nga kinahanglan nga doon na gayud kitay kabug-aton ngadto sa mga nangawala. Every person you see was created in the image of God. Matag tawo nga imuhang ikahibalag makita nimo kana sila gibuhat sumala sa dagway sa Dios. And every person will stand before God. O ang natag usa ka tawo sila mobarog gayud atubangan unya sa Dios. The Bible says after death and then the judgment. Ang Biblia nagasulti nga human sa kamatayon din hukom. Every person, Matag usa ka tawo they will either go to heaven or hell. abisan sila mo adto man sa langit o din adto man sila sa impierno silang tanan mo atubang kitang tanan mo atubang gayud sa Ginoo. They will be saved or lost. Adin luwas man o dili. This is the reality of God's word. Mao kini ang pagkatinuod gayud sa pulong sa Dios. And yet so many of us are asleep in the church. So daghan nga mga katawhan nga din sila nagkatulog diha sa simbahan. We don't even pray for the lost. Wala sila nagaampo may tungod sa mga nangawala. We don't open our mouth and tell them about Jesus. Wala nila buksi sila nga babaw din magasulti may tungod kang Ginoong Hesus ngadto sa mga tao. And yet the gospel is the greatest news that the world has ever heard. So ang mayong balita mo na kinagdak-an gayud nga diin balita sa tibuok kalibutan. Now, Jesus believed in a place called hell. So si Ginoong Hesus nagatuo sa dapit nga gitawag
impierno. Let's look at Luke chapter 16. Ato nga tanawon diri sa Lucas kapitulo 16. Because Jesus gives a description of hell. Tungod kay si Ginoong Hesus, siya naghatag og hulagway may tungod sa impierno. So, Start. oh, I'm in Matthew, that's why. Yeah, Luke. Yeah, Luke. I was in the wrong book. I was like, where is it? Praise God. All right, Luke. So, Luke chapter 16, verse 19. And let's go. So, Luke 16, verses 19. And we're just going to go to verse 24, and then we'll read more later. 24. So 19 hangtod 24. Kinsa mo basa? May usa ka dato nga nagsulod sa mahalong kayo nga bisti o nagpuyo sa kabahong matag adlaw. 20 may usa usab ka kabog nga ginanganlag sa ang iyang lawas nalubog sa mahaluka. Naglubog sa puntahan sa balay sa dato. Namasin nga makakaon sa mga mungho nga nangatagang ikan sa lamisa sa dato. Naluon usab ang mga iro umitila sa iyang mahaluka. Unya namatay sila sa loob. Dalas mga anghel nga sa kiliran ni Abraham. Ang dato namatay usab ang ilugo. 23 ug nag-antos pag-ayo dito sa Hadis. Unya mihat siya o nakita niya dito sa layo si Abraham ug sa iyang giliran. Niya sila sa loob. 24 puso misinggit siya nga kang Abraham. Amahan karon taon ako ipadala sila sa diri aron itunlog ang iyang tudlo sa tubig o pagbunawan ang akong gila kay nag-antos ako pag-ayo sa kainit kalayo. Amen. So we will read more later. But notice Jesus tells about this rich man that dies and goes to hell. Si Ginoong Hesus nagasulti may tungod sa usa ka dato nga namatay siya niya napunta sa impierno. Now, I want you to notice Lazarus was carried to Abraham's bosom. So gusto ko nga mahibalo mo nga si Lazaro sa dihang namatay siya, gidala siya sa mga manulunda ngadto sa sa sabakan ni Abraham. Iyang ngalan, Lazarus. And God said, I have called you by your name. O ang Dios nagasulti nga din og pagatawgon ko ikaw sa imong ngalan. But Jesus didn't even give the name of the rich man. He just said it was a rich man. Sa Ginoong Hesus wala gayud mohatag og ngalan sa taong dato. Gitawag na siya taong dato. See, in heaven, we are known by God. So dito niya sa langit kita na ilhan gayud sa Dios. But in hell, even your name is covered in darkness. Og dito sa impierno bisan ang pangalan kini siya pagatabunan. Now, this was a real story. So kini siya tinuod gayud nga sugilanon. I do not believe this was a parable Ako wala nagato nga kini siya usa ka sambingay. because he mentions Abraham Kay iyaha nga gisulti ang ngalan ni Abraham. and he gives names. So I believe this was a real account Jesus was giving. Now, I want you to see in verse 23, O dito sa Hades, sa naganto siya sa mga kasakit. Gihatag niya ang iyang mga mata ug iyang nakita si Abraham dito sa halayo ug si Lazaro diha sa iyang sabakan. 24, ug siya masingit nga nag-ingon, amahan kong Abraham, kaloy intawon ako. Ug sugoa si Lazarus sa pagsul... Alright, someone read verse 24. Grabe. Lisod. King James. Sige, gisayin basa 24. Pag-focus sa mensahe. Amen. Sa misinggit siya ngadto kang Abraham. Amahan karon Saglit. ipadala sila sa diri aron itunlog ang iyang tudlo sa tubig ug pabugnawan ang akong dila kay nag-antos ako pag-ayo sa kainit niini kalayo. Now, this man was in the flame of fire. So kini nga tawo, ang taong dato na diha sa nagdilaog nga kalayo. Hell is a real place. Ang impierno sa gayud ka tinuod nga dapit. He said, I am tormented in this flame.
Og nangingon ang usa ka taong dato nga ginasakit siya niini nga nagdilaab nga kalayo. Psalms 11 speaks of the flame of hell. Sa Salmo 11, nagasulti kini siya matungod sa nagdilaab nga kalayo. It says, upon the wicked he will rain fire and brimstone. Nagaingon siya nga ngadto sa mga dautan siya magabutang og kalayo og asupre. The Apostle Paul spoke about the fire of hell. Si Apostol Pablo nagasulti may tungod sa kalayo sa impierno. Jesus called hell in Matthew 13 a flame or a furnace of fire. Si Ginoong Hesus usab nagasulti diha sa kapitulo 13 sa Mateo may tungod sa kalayo sa impierno. Now, in hell, the fire represents the wrath of God. So, ang kalayo sa impierno kini siya nagpresentar may tungod sa kapungot gayud sa Dios. Now, remember, God is a good God. So atong hinumduman nga ang Dios usa ka maayo nga Dios. He is a merciful God. Siya usa ka maluloy-on nga Dios. And He is holy. Og siya usa balaan. He is a consuming fire. Siya ang Dios na sama sa kalayo nga nagautlot. And you have to understand the goodness of God. O kinahanglan nato nga masabtan ang pagkamaayo sa Dios. Because God is good, He will judge sin. Tungod kay ang Dios maayo man siya mo nga iyang hukman ang sala. See, we have a wrong view of goodness. O adunay kining sayop nga diin paghatag og hulagway may tungod sa pagkamaayo. The world thinks that goodness is okay with sin. Ang kalibutan naghuna-una nga diin ang maayo nga kanang naara gihapon sa sala. But God despises sin. Apan ang Dios siya nagasaway diha sa sala. His nature is to burn against ungodliness. O din ang iyaha nga din kinaiya kini siya naga sunog diha sa pagkadili disnon. And every person has sinned against God. O ang matag usa ka tawo nakasala batok sa Dios. And God said, I'm not willing that any would perish. O ang Dios nagasulti nga dili siya wala siya magtinguha nga dunay usa nga malaglag. But that all men would come to repentance. Apan gusto sa Dios nga diin ang tanang tawo makakab-ot sa tinud-anay gayud nga paghinulsol. But they were not willing. Apan dili man ang tawo gustong maghinulsol. Jesus said they love darkness rather than light. Sa Ginoong Hesus nagasulti tungod kay ilang gipalabi ang paghigugmas kangit-ngit kaysa kahayag. See, all of our life, God reaches out His hand. Sa matag usa sa tibok nato nga kinabuhi ang matag usa ang Dios iyang gituyhad iyang kamot aron ta iyang kabuton. He said, I have stretched out my hand to the rebellious children. Ingon siya nga iyaha nga gituyhad iyang kamot ngadto sa mga masupilon nga mga katawan. He calls us to Himself. Iyatang gitawag para sa iyang kaugalingon. He waits for the prodigal son. Iyaha nga din gipaabot ang usa ka anak nga mausikon. He sends preachers, Adin siya nagapadala og magwawali, prophets, mga propeta, His word, ang iyang nga pulong, and even the signs of the apostles, bisan pa ang mga ilhanan sa mga apostolis, or the miracles of the Holy Spirit. o sa mga kahibulunga milagro nga gibuhat sa Espiritu He's even Santo. given us prophecy in the last days. Adin siya usab nagahatag og din mga pagpanagna nin katapusan nga mga adlaw. He gives man every opportunity. Siya nagahatag og kining tawo sa matag usa ka kahigayunan. But if they reject Him, Apan sila nagasalikway kaniya. if they die in their sin, Og sila mamatay man diha silang sa kasalaanan. if they die as an unbeliever, Kung mamatay man nga ingon nga usa ka dili magtotoo, they will find their home in the lake of fire. imong makaplagan ang imong puloy-anan didto sa linaw nga kalayo sa impierno. This is all through the pages of Scripture. O kining tanan anaa gayon diha sa matag panid sa kasulatan. And Jesus said that God prepared hell for the devil and his angels. Si Ginoong Hesus nagasulti nga din ang impierno iya lang giandam para sa yawa o sa mga nisunod kaniya nga mga manulunda nga masupilo. He uses the word prepare. Iyang gigamit ang pulong nga ni pag-andam. It's the same word God uses when He said, I will prepare a place for you in heaven. Sa sama nga pulong usab iyang gigamit nga din
ang si Ginoong Hesus nagaingon nga ako magaandam og dapit luna kaninyo ngadto sa langit. So what did God do in the preparation? So unsa man ang gibuhat sa Dios sa panahon nga sa iyong pag-andam? Why is hell so horrible? Nganong ang kining impierno makahadlok man yun? Because God removed His attributes. Tungod kay ang Dios iya kuhaon ang iyang nga pagkamaayo See, gikan diha. the rich man wanted a drop of water. So ang taong dato nangandoy siya nga bisag usa na lang katulo sa tubig. But water is a gift of God. Apan atong nasayran nga ang tubig kini siya usa ka gasa gikan sa Dios. The rich man cried for mercy. Ang usa ka taong dato nagtuaw diha sa nangandoy siya kaluoy. But mercy comes from the Lord. Apan ang kaluoy kini siya nagikan ngadto sa Dios. The rich man had no comfort Ang taong dato wala gayud siya kining pahulay. because the Holy Spirit is the comforter. Tungod kay ang Espiritu Santo siya man ang atong tiglipay. The rich man was in darkness So ang kining taong dato ana siya sa kangit-ngit. because God is light and in Him there is no darkness. Tungod kay ang Dios siya man ang kahayag ug diha kaniya wala gayud kangit-ngit. So when God prepared hell, Sa diha nga ang Dios nag-andam siya og impierno. He simply removed His mercy, His grace, because the judgment is final. Iyaha nga gikuha ang iyaha nga kaluoy tungod kay ang iyang paghukom kini siya mao na gayon. See, every good gift comes from God. So atong nakita matag maayo nga gasa gikan na sa Dios. There is no good without God. Wala gay maayo kung wala ang Dios. Even in this world, the sinner experiences the goodness of God. Bisan pa ning kalibutan na ang mga makasala nakasinati sila sa pagkamaayo sa Dios. We all experience the common grace of God. Kita nakasinati tang tanan diha sa grasya ug pagkamaayo sa Ginoo. He makes it His sun to rise on the good and the evil. So iyaha nga kining gibanaw niyang bugtong anak para sa mga maayo ug sa mga dautan. Amen? We Amen. experience the ulan, hangin, pahulay, tulog. That's the grace of God. Whether you're a Christian or not. But in hell, there is no goodness. So dito sa impierno wala na gyud maayong kahimtang. There is only the righteous judgment of God. Ug mao kana ang maayo ug matarong nga hukom sa Dios. Now, so many people minimize sin. So daghang mga tawo nga din ang ilang sala ilang gipagamyan. But it was our sin that put Christ on the cross. Apan ang atong sala mao ni nakapabutang ni Ginoong Hesus dito sa cross. Our sin separates us from God. O ang atong sala mao ni hinungdan na himulag ta gikan sa Dios. It was only one sin. So usara gyud kasala In the Garden of Eden dito sa tanaman sa Eden. that threw the whole universe into chaos. Nga diin ang tibuok universo nakasinati niini. One disobedient act So usara gyud kapag supil nahitabo. and the curse came into the Ug world ang tunglo niabot sa kalibutan. because God is holy. Tungod kay ang Dios balaan. Now, praise God, dalago ng Dios, Amen. that God is merciful. Nga ang Dios maluluyon. He made a way of salvation. So naghimo siya paagi para sa kaluwasan. God so loved the world that He gave His Son. Higugma gayud pag-ayo sa Dios ang kalibutan ug iyang gihatag ang iyang anak. God is trying to save the world. Ang Dios iya gayud nga giluwas ang kalibutan. Jesus said, I came into the world not to condemn the world, but that the world might be saved. So sige nang Hesus mingon, wala ako mianhi sa kalibutan aron nga din hukman ang kalibutan, apan siya mianhi aron luwason ang kalibutan. I came to seek and save the lost. Siya mianhi aron sa pagpangita ug pagluwas sa mga nangawala. So God wants us to be saved. So ang Dios gusto siya nga kitang matagusa kanato maluwas. Now, let me show you this. Romans chapter 10. Sa Roma kapitulo 10. So, remember, the gospel is the power of God.
Ato hinumduman nga ang maayong balita kini siya gahom sa Dios para sa kaluwasan. When you speak about Christ, there is real power in your words. Sa diha nga din ikaw mosulti may tungod kang Kristo aduna gayo tinuod nga gahom diha sa imong pagpanulti. We need to understand this. So kinala ato nga masabtan. You don't have to be a pastor. So dili na kinahanglan nga kining usa pa ka mugwali kung mapastor na ka. You are a child of God. So kay kita mga anak ta sa Dios. You have received the greatest gift. Kay nakadawata og dako kay nga gasa Buhing dayon. sa kinabuhing dayon. You're going to live forever. Kay kita mabuhi ta sa wala nagay Even katapusan. though none of us deserve God's grace. Abisan pa ang matag usa ka nato dili takos ug angayan sa iyang grasya. We're no better than anyone else. So kay baluta nga din dili ta maayo kaysa uban. We just know Jesus Christ. So kinahanglan nga makailar gyud ta kang Ginoong Hesus. So we are much better off. Praise So God. kita nahimo nga maayo Because we have been saved. kay kita mga linuwas naman. Now, Romans chapter 10, Roma 10. and let's see, looking for this. Oh, yeah. So, verse 14, 14. how shall they call on him in whom they have not believed? And how will they believe in him of whom they have not heard? And how shall they hear without a preacher? 14 to Just 14 for now. 10. Mm. Verse. Apan unsaon man sa mga tao sa pagpangaliya kaniya nga wala nila tuuhi. O kung saon man nila sa pagtuo kaniya nga wala gayud nila hidunggi. O kung saon man nila sa pagkadungog kung walay magwawali. Now, he didn't say without a pastor, he said without a preacher. So wala niya gisulti nga kung walay pastor, kundi ang iyang giingon diri kung walay magwawali. We are all called to preach the word of God. Kitang tanan gitawag sa pagwali sa pulong sa Dios. You go into the world and preach the gospel to every So creature. manglakaw kita diri sa kalibutan ug diin iwali ang maayong balita ngadto sa tanang ginuhat. And he said, how will they hear without a preacher? So nagingon siya, unsaon nila pagkadungog kung walay magwawali? So he said in verse 15, how will they preach except they be sent? As it is written, how beautiful are the feet of them that preach the gospel of peace and bring glad tidings of good things. Sa 15, o kung saon man sa mga tao sa pagpakawali gawas kun sila pinadala. Ingon sa nahisulat, katahom gayod sa mga tiil sa mga nagawali sa maayong balita. Now, he said, unless they are sent, So nagingon siya diri, gawas kun sila ipadala. I believe you are sent by God to preach to the world. So ako nagatuo nga din kamo ipadala sa Dios aron sa pagwali diri sa kalibutan. Jesus said, as the Father sent me, so I send you. Si Ginoong Hesus nagasulti, maingon nga ang Amahan nagpadala kanako, ako usab magapadala kaninyo. Amen. Now, let's look again at the calling of the Great Commission. So Luke 24. Ayta sa Lucas 24. And let's go to verse. Yeah, there we go. So Luke 24, verses 46 through 49. So, kinsa mo basa? Luke 24, 46 through 49. 24 ngantos 29. 49. 44. 46 hangtod 49. 46 ngantos 49. Oh. 46 ngantos 49.
nga mukunsan. Now- Kayo ang gahom gikan sa kalikasan. Amen. Praise God. So, again, Jesus is speaking to the disciples. So, si Ginoong Hesus nakigsulti ngadto sa iyang mga tinun-an. He is resurrected from the dead. He's about to ascend to the Father. So siya na banhaw gikan sa mga patay o din ining tungura siya hapit na mokayag paingon ngadto sa iyang amahan. And in verse 47, he tells them the message. Sa versikulo 47 nagasulti siya sa iyang mensahe. And that repentance and remission of sins should be preached in his name among all nations, beginning at Jerusalem. So nagasulti siya diri may tungod sa paghinulsol o pagpasaylo sa ilang mga sala. O So- kini siya magsugod sa Jerusalem. So, repentance, hinoso, and forgiveness of sins. That's the message. So mao kini ang mensahe. Turn from your sin and be forgiven in Jesus Christ. So mutalikod diha sa sala ingon nga pinasaylo ni Ginoong Hesus. See, repentance is part of the gospel. So ang paghinulsol kini siya bahin din siya parte sa mayong balita. We have to turn from sin and turn to God. So kinahanglan nga motalikod ta sa tong sala unya mobalik ka ngadto sa Dios. And we have to believe upon Jesus O Christ. kinahanglan mo tuo ta ngadto kang Ginoong Hesus. We have to trust in the sacrifice of the cross. Kinahanglan mo salig ta sa sakripisyo nga iyang gihimo dito sa cross. We must believe that he rose from the Ang dead, kinahanglan mo tuo ta nga din siya napanhaw gikan sa mga patay. that he is alive today, Nga din siya buhi bisan hangtod karon ug sa walay katapusan. and that when I call upon his name, Ug sa dihang mo tawag ta siya ngalan, I will be saved. nga din kita nga luwas. Amen. Amen. So, we are called to preach the gospel. So gitawag kitang tanan sa pagsulti ug pagwali sa may balita. Now, with that, we are called to walk in the power of the Holy Spirit. So ug tungod niya na kita usab gitawag diha sa paglakaw diha sa gahom sa Espiritu Santo. Notice that Jesus said, "These signs will follow those who believe." So ato nga hinumduman ang gisulti ni Ginoong Hesus nga nag-ingon siya kining tanang mga ilhanan unod kanila nga diin nagatuo sa akong ngalan. In my name, they will cast out devils. Sa akong ngalan sila makahingilin og mga yawa. They will speak with new tongues. Ug sila magasulti og bag-ong tinulungan. They will lay hands on the sick and they will Ilahang nga recover. ipandong ang ilahang mga kamot ngadto sa balatianon ug sila mga ayo. So this is what's amazing about the gospel. O kini siya usa ka kahibulungang butang mahitungod sa may balita. The preaching has power. So ang pagwali nga dunay di gahom. The message has power. Ang mensahe nga dunay gahom. And our God has power to change your situation. O ang Dios aduna siya gahom sa pag-usab sa imong kahimtang. See, the Bible says He confirmed the word with signs and wonders following. Ang Biblia nagasulti nga diin iyang gipamatud-an ang kalibutan nga diin adunay mga ilhanan ug mga milagro kay bulungan nga diin nagasunod diha kaniya. So I encourage you to ask the unbeliever, can I pray for you? Is there something I can believe God with you? So ako nagadasig kaninyo nga diin kamo magasulti ngadto sa mga di magtotoo nga diin makahimo ba mi sa pag-ampo diha kanimo kay ako nagato nga dunay buhaton ng Dios. Because you're telling them, my God is able even right now. Tungod kay nagasulti ta ngadto kanila tungod kay ang atong Dios makahimo bisan karon. My God is alive right now. Ang atong nga Dios siya buhi karon. He can bring deliverance right now. Siya makahimo sa pagpahigawas karon. He can set you free today. Siya makahimo sa paghatag kanimo kagawasan niining adlaw. So we walk with the message and the authority of God's word. So magalakaw ta diha sa mensahe o otoridad sa pulong sa Dios. Now, so we preach the gospel by the message, So magawali ta sa mayong balita pinaagi sa iyang mensahe. we share by praying, and we believe God to move in signs and wonders. Nga din atong ipaambit pinaagi sa mga pag-ampo. Nga din ang Dios magapakita dihag mga hibulong ang mga butang. And then thirdly, the example of our life.
So ikatulo, mao kini siya nga ang pagkahimong panig-ingnan sa atong kinabuhi. Jesus said, all men will know that you are my disciples because you love one another. Sa Ginoong Hesus nagasulti nga diin ang tanang ang kalibutan makahibalo nga kamo ako mga tinun-an tungod kay kamo nagahigugmaayon. So, our life is an example to the world. Ang atong nga kinabuhingon nga mga magtotoo mao nay panig-ingnan sa kalibutan. Now, let me see if I can find this scripture. I believe 2 Corinthians chapter 3. Yes. All right, here we go. 2 Corinthians chapter 3, verses 2 and 3. Hallelujah. So if someone Kaduhang would Korinto, read the Messiah. 2 Corinthians. Kaduhang Korinto 3, Mm. 2 o 3. Ako mismo ang among sulat sa among katingkasing karon ila o papasa sa tanan. Klaro nga si Kristo dayon may nagsulat diining sulata o ipadala niya kini pinaagi kanamo. Nagsulat kini dili pinaagi sa tinta diha sa mga batan sa mga bato kundi diha sa kasing-kasing sa mga tao pinaagi sa Espiritu sa Dios nga buhi. Now, in verse 2, he said, you are our epistles, and he said, you are known and read of all men. So sa verse 2, versikulo 2 na iyon, kamo ang buhing sinulat nga ginabasa sa mga katawhan. Now, an epistle was a written letter, for instance, from the Apostle Paul, and it became the scriptures. The epistle it speaks of, it's like a letter or something. So in other words, So ang sinulat kini siya ang epistola kini sinulat ni Apostol Pablo aron nga kini siya ikapadala. he's saying that we are a living testimony, read and known by all men. So siya nagasulti nga diin kita mao ang buhi gayon nga diin sinulat nga kini mabasa sa mga katawhan. That people will see the testimony of our life. Nga aron ang mga tawo makakita sa pagpamatuod sa atong kinabuhi. They will see if there is compromise. Ilang makita kung aduna kitay pagpahiuyon. They will see if we are ashamed of the gospel. Ilang makita kung kita nagakaulaw diha sa They may will see balita. if we are hypocrites So ilang makita kung kita tig pagkaaron ingnon. or if we are walking with the Lord. Ila pud nga makita kung kita nagalakaw diha uyon sa Dios. Are we angry and bitter just like the world? So kining mubati bataw kining kapaitan o kasuko sama sa kalibutan. Are we ugly in our attitude? So bati ba kayo ning ato ang mga batasan? Or do we walk in the love of God? O nagalakaw ba ta diha sa gugma sa Dios? Do we have the joy of the Lord? Nga makita nga aduna tay kalipay diha sa Ginoo. Do we have the confidence of Christ? Aduna ba tay pagsalig diha kang Kristo? What about when the battle comes? So unsa ka kung adunay mga kining gubat nga moabot? Do we despair like the world? So kining mahugno bata sa mas kalibutan? Anxiety and worry? Nga din mabalaka, Walking in fear? nga din maglakaw nga uban ang kahadlok, As though we have no hope? nga din makita nimo nga din murag walay paglaom. Or do we shine even brighter in the trial? Or kining mudan agta nga din sama sa kining kahayag. See, that's the mark of a believer. Ug mao kana ang ilhanan sa mga magtotoo. Jesus said, you will have the light of life. Si Ginoong Hesus nagasulti nakabaton kamo niya ng kahayag sa kinabuhi. And I see that in the believers. O kana ako nakita sa mga magtotoo The light of the gospel. ang kahayag sa maayong balita. The hope of Christ. Paglaom nga naa ni Kristo. And that's part of our witness. Kana siya kabahin sa ato nga pagsaksi Because we have been saved. tungod kay kita naluwas. Amen. So, I want to encourage you as we close to search your heart and ask yourself, number one, do I have a love or a concern for the lost? So, ako magadasig kaninyo nga din inyong asusiyon inyong kasing-kasing aduna ba tay gugma o diin pagpakabana sa mga nangawala. I want you to really search your heart. Do I even care about this? Din ato gayon nga kinang susiyon sa pagkatinuod diha sa ato nga kaugalingon. Because there are some Christians who could care less about the world. Tungod kay daghang mga Kristohanon wala gayud sila pakialam mahitungod sa kalibutan. But if we've been saved,
Apan kita kay naluwas man, should we not love the world? kinahanglan magpakita tag gugma sa kalibutan. Should we not have a concern for their soul? Kinahanglan nga doon natin pagpakabana para silang matagkalag. Now, today I'm not here to put a burden upon your life. So, gusto ko nga diyan makabaton kamo, kining kabugaton diha sa inyo. Wala ko magbutang og kabugaton diha sa inyong kinabuhi. I'm not telling you to go out and do a big crusade or talk to 1,000 people. So wala ko magasulti kaninyo niini aron nga din manggawas kamo niya maghimo og krusada o magasulti og linibo ka mga tawo. I just want you to start with one person. So gusto ko nga din bisan magsugod na mo sa usa lang ka tawo. It could be a friend or a stranger. O pinaagi sa inyong mga higala o ngadto sa mga dumuduo. Just ask them, Kristohanin ka? Inyong pangtan-on, gustuhanon ka? Do you know Jesus Christ? Nakaila ba ka ni Ginoong Hesus? I want to tell you about my Savior. Gusto ko nga musulti kanimo may tungod sa akong manluluwas. You will be so surprised if you will open your mouth in faith, the Holy Ghost will come upon you. So, kung mo aplikas mo baba, masurpresa lamang ka tungod kay ang Espiritu Santo mo abot diha I ka. have to tell you, it's one of the greatest joys of my life to stand in the pulpit and preach the gospel. So gusto ko nga mo sulti kaninyo nga din usa ka dako kay nakang kalipay nga din magabaro diha sa pulpito ug magawali sa mga balita. But some of the most powerful experiences I've had have been one-on-one with people out in the public or just anywhere. So usa sa kining ako ang nasinati kana nga magkigsulti sa mga tao naa sa gawas. Because when you open your mouth, the Spirit of God will come and give you the words to say. Tungod kay sa diha nga mo aplitas tumbaba ang Espiritu sa Dios, moabot siya ug din mohatag nimo pulong nga imong isulti ngadto sa tao. And here's the best news. Ug usa kana ang usa sa maayo nga balita. It's simply about planting the seed of God's Word. So usa lang kayanyo nga butang kanang pagtanom diha sa kining pulong sa Dios. They may not believe on Christ right then, Nga din dili man siguro dayon sila motuo kang Ginoong Hesus anang panahon na. but you have spoken the Word of God. Apan imong gisulti ang pulong sa Dios. And God can send somebody else. O ang Dios siya makahimo pagpadala para kaniya. See, that's why we should not be discouraged. So kaya nga dili na kinahanglan nga kita madiskurahe. We should always know that God's Word never returns void. Ato kanunay gayud nga hinumduman nga ang pulong sa Ginoo dili na mobalik nga kawangan. Amen. So I want to challenge you this week with two simple things. So mag-hatag ko ninyo og kining hagit ni ining mao nga adto ka butang ni ining nga semana. I want you to think of one person you know that is lost. Gusto ko nga din mamalandong ka, maguna-una ka nga din usa ka tawo nga din nawala. And I want you to pray for their salvation. Unya gusto ko nga din imong iampo siya para siyang kaluwasan. And then I want you to think of somebody that you will see this week that you know is lost. Nga din niya ana maguna-una ka, niya ana nga ining semana nga din dunay usa nga nawala unya imong makit-an ining semana. And I want you to talk to them about Jesus O Christ. gusto ko nga din imo siyang masultihan may tungod kang Kristo. You can share your testimony. Makahimo ka sa pagpaambit sa imong mga kadaugan. You can invite them to church. So makahimo ka pag-imbitan niya pag adto sa simbahan. You can ask them if they need prayer. So makahimo po ka sa pag-ampo pangutana niya kung nakinahanglan siya og tabang sa mga pag-ampo. Just start simple and God will bless you. So magsugod ta diha sa kining yano nga mga butang ug ang Dios magpanalangin kanimo. Because we are all called to share His Word. Kaya Amen. kitang tanan gitawag sa pagpaambit sa iyang pulong. Praise God. So I'm going to give to Pastor Mike, and as we close later, I encourage you today, ask God, just like last week, for boldness. Ask God for wisdom and blessing to share the gospel. Amen. Amen. Hallelujah.